So, good afternoon. I am here to demonstrate about the assessing the mouth and oropharynx. So, first is we need to identify the client and explain the procedure. So, kailangan nato i-identify ato client first para makabalot akong kinsa ang ato ang i-assess sa atong i-assessan. And para sa kailangan nato i-explain ang procedure kay para maka-cooperate dito atong client sa atong mga pangbuhat ug para ma-aware siya kung unsa na atong mga pangbuhat sa iyaha. Then provide privacy. So, need na to na ang provide privacy kay para dili bitaw ma-anxious ang atong client sa iyang palibot while nagbuhat na sa assessment. Then first i-identify. So, ma'am, ano mo pangalan? Ang pangalan, Alexandria Villamor. So, her name is Alexandria. So, siya ang atong client name. And, ma'am, okay lang ba sa imuha nga mag-cooperate ka sa atong assessment kung buhaton karon? Okay. Kara, so naatay permission and subot siya. So, first nato nga buhaton is i-inspect nato ang iyang lips for iyang lips symmetry sa contour if patas ba, symmetrical ba ang iyang lips. Then ang texture if moist ba siya, dry ba siya, kay that's indication bitaw nga naa siya health problems like dehydration kay dry ang iyang lips. Then next is color. So need na to i-inspect ang color kay ang lips sa tao kay naka-vary na siya sa isa ka tao. Then kanag tong isag-unsa lang ay dili sa isag-unsa ang color pero usually gyud nagi tao gyud na normal na nila ang color ang dark tungod kay nana sa ilahang kanang jeans or any nga kuan. Then ang uban sad is indication jud na siya sa kanang indication jud na siya nga na siya health problems kay ang uban nga patient kay dark ng ilang lips kay tungod sige sila smoke, like prone kay sila sa smoking, sige sila kuan. Then uban sad kay the yellow or violet. Then next is inspect man. So magamit taog tongue depressor. Then next dayon is i-ask na to ang client i-pursue bitaw ang iyang lips to whistle. Inano mo. Then ang ato din i-inspect. Then isa sa reason nga kailangan ta magila na is that kanang naiuban dito mo client nga if dili nila malihok ang lips kay nai-indication bitaw nga kuan na nai-indication nga nai problem sa ilang facial nerve. Then next dayon is kanang inspect and palpate the lips and buccal mucosa for texture, ang iyang color, ang iyang kuan, any presence of lesions or kuan, yung color na inspect na to. So mga daw mga daw
wala. Then next is assessment is ang teeth ug ang gums. So first is i-inspect na to ang teeth and ang gums. I-inspect na to ang teeth if kulang ba yung ngipon or kanang na ba siya mga dental cavities, na. Then ang sa gums is i-check na to if naabay ko ng naabay mga lesions sa niyang gums, like na yung mga samad-samad or any other nga mga inflammation or bleeding. Then nga ma'am. So, upon the assessing the client, wala yung kuan, normal lang yung kuan. Next is ang tang og ang tang or floor of the mouth. So, kuan i-inspect nato ang tang if naba siya sa iyang position. Naba siya sa iyang position, and i-inspect na to ang color, ang texture, ang kuan, color, texture, yung position, if naka-center ba, color sa tang, if pinkish ba or dili, kay na siya sign sa na yung mga health conditions na nakakuanda na. So inana rin mo tang. So okay ra ang yahang tang. Then next is i-inspect na to ang movement sa iyang tang para makabalota if nabay kuan problem sa iyang facial and sa iyang nerves na kung kuan ba kanang move ba ang iyang tongue, naba siya yung mga health problems, then i-move din mo tanga mga anak. Slide. Kilid. Ikas kilid. Ikas sa kilid. Taas. So, gambog ang iyang tongue. Then, next dayon is inspect the base sa tongue, ang iyang base, ang iyang frenulum. I-inspect na to. Nga daw ma'am. Ay, dili pa di. Kanang tawag na i-kuan sa na to, i-inspect na to ang lagi ang base sa iyang tongue. I-kuan ang imong tongue mga na. I-kuan sa taas. Ito pikas. Alin. So, okay ra. The next dayon is palpate din nato ang floor sa iyang mouth if nabay mga nodules, like mga lumps or any other mga lesions. Nga sa ma'am.
Then using a 2x2 gauze pad is i-check na to ang i-palpate na to ang iyahang tang if kuan ba siya kanang sa tawag na if basta ipalpate na to ang iyahang tang para gamit ang 2x2 nga gauze pad. Ana. Then, palpate na to ang box na tang anak. So, wala diha. The next is ang salivary glands. So, sa salivary glands is kanang i-check na to if na by presence of lesions or any abnormal bleeding. Then, next is, so, kailangan na ito ibuhaton, inspektong salivary glands. So, baluta if na ba mga swelling or redness. The next is ang palates o ang uvula. So, first is i-inspect na ito ang palate, ang hard and soft palate sa iyang color, iyang texture, iyang shape. Then gamit ang kuan kanang nganga na to ang client pag ipatilt ang iyang ulo. Ayo pagkuhan. Normal ba? Ayo, hilok yung dila. Ayo, hilok yung dila. So, normal ra. Then, next dayon kay ang position o ang mobility sa iyang uvula. So, kailangan na to siya ipa-sultube. Mag-aka. Asa lang mo ito? Hindi. Pag-agad, So, ang yahang uvula is in the right position. Then, next dayon is ang oropharynx and ang tonsils. So, inspect na to ang oropharynx sa yahang color o yahang texture. Expect na to ang kanang yahang
kilid sa iyang gag reflex. Ang kilid sa oropharynx. Ah. Ah. Ipon. Ah. Then, next is inspect na to ang tonsils. Inspect na to ang tonsils for color, discharge of the size. If nabay enlargement, which can cause mga health problems or may mga inflammation na sa iyang tonsils. Ah. So, normal. Then, there are no abnormal findings. Then, next then, kay i-kuan na to ang gihang gag reflex sa iyang posterior. Then, ayaw ikuan mo dila. Dako nga. Dako ang yun, ayaw ikuan mo dila. Ikuan eh. Inormal rin dila. Ay, salang. Ayaw sa pagkatawa ba? Mag-ama! No. There are no abnormal findings. So, lastly is documentation dayon. So, that's all. Thank you.